Okay, maraming salamat po. Welcome po uli sa ating ano 'no, kapatid, pastor. Kapis ka? Kapis Tarlac? Ibisan, Capiz, Ruwas. Ako, Ah, sorry Tarlac, Mas Kapampangan, Pampanga. O Kapis Tarlac kasi doon Tarlac, dati. nasa ano ata yan, oo. Oo, sa Sa banda may ano ba, medyo Western okey, Visayas ata, no? opo. So pastor may bago ko magtanong lang ng isa, iko-confirm ko lang. Bible alone po kayo, tama 'no, pastor? Yes po. Okay. So Bible alone kayo. So kapag wala sa Biblia, so lagi niyong inaano 'yan dahil ng mga Katoliko wala sa Biblia. So kapag wala sa Biblia hindi dapat paniwalaan eh, no? Ano po? Tama. Yes po. Pag wala sa Biblia. Okay, kasi ang topic Mm. niyo po kanina ang last confirmation po, ang confirm ko po ang mismong latag niyo, paniniwala niyo kapag tinawag na ng Diyos kamo, kailanman o yung word kailanman hindi na mawawala. Tama po ba yun? Ayon po yan sa talata, John chapter 6. Ah, okay. Yung sinasabi mong kailanman hindi mawawala, doon ako kasi concern eh, no? Yung kailanman kasi pag sinabi mong kailanman, kahit magkasala ka, hindi mawawala. Tama? Kailanman eh. Sa turo po ng Biblia, mayroon po tayong disciplinary action. So yung anak po ng Diyos ay nagkakasala po yan. Yung nagkakasala ay subject po sila sa God's discipline. Dahil yung totoong anak ng Diyos sa Hebrew chapter 12 ay dinidisiplina niya. At sa pagdidisiplina naman, kung halimbawa may totoong mananampalataya na nagkasala, so yung pagdisiplina po niyan, yung simbahan ang kamay ng Diyos para mag-subject siya sa pagdidisiplina, at kung worst to worst, ginagamit din po ng Diyos yung ating government na kung saan ay mapaparusahan siya sa hustisya. So kung totoong anak ka ng Diyos, didisiplinahin ka either by church or by government. Pero yung kaligtasan pong iyan ay ayon po yan sa kaloob ng Diyos, na ang sabi po diyan sa John 6 at 37 yung ginamit ko doon hanggang 39 na lahat ng ibinigay ng Ama na lalapit sa anak ay kaloob po yun ng Ama, at wala pong maiwawala, sapagkat kalooban ng Diyos na walang kahit na isa na mapahamak. So yung pagkakasala po ng tao, either i-disiplina po siya, o either kung nagpapatuloy po siya sa pagkakasala, yan po ay patunay na hindi po talaga siya totoong anak ng Diyos. Dahil mayroon pong living in sin and committing in sin. Yung living in sin, yan po yung mga taong nagpapatuloy, ibig sabihin, wala pa pong genuine na kaligtasan na sa kanila, hindi pa po nabago yung kanilang puso. Sa paniniwala kasi ng Reform, yung tao kasi ay total depravity, na kung saan ay natural na gumagawa ng kasalanan. Pero nung panahon na binuhay siyang muli ng Diyos, may banal na espiritu na nakasilyo sa kanya at tinubos ni Kristo. So ang tawag po doon ay they can commit still sin as long they are living in the body. Pero yun po ay mayroon po yang day by day God's change as glory to glory. May pagdidisiplina, may pag-refinement. Ang tawag po doon hindi na po sa salvation kundi sa sanctification day by day Sandali na lang pastor, ay cut kita. Isa lang ang tanong ko bro. Ang sabi ko, yung sinabi mong kailanman, ang malinaw po yung tanong ko pastor. Sabi mo kasi kailanman eh. Alam mo ba ibig sabihin ng word ng kailanman? Ibig sabihin ng kailanman, ibig sabihin kahit anong mangyari, hindi na mawawala kaligtasan mo kahit magkasala ka, tama? Yun lang naman, oo, hindi. yes po, yes. Oh. Yes, ay hindi So po kahit yan magkasala mawawala. ka You pala, can hindi na mawawala?
With Bro Angel, you can lose your reward but not your salvation. Yung salvation kasi is yung salvation kasi ay gift po yan. So, Wait. You can lose your reward but you cannot lose your salvation. Ano ba yung reward Yes. sa'yo? Di ba salvation yun? Bro, medyo kumukontra na yung pupunta na Ito, tayo sa saglit lang kontrahan. medyo Ano hindi ba niyo yung po reward? nauunawaan yung reward at salvation. So, i-correct muna kita. Ano po ba yung kaligtasan? Yan po ay gift, hindi po yan reward. Makinig ka muna, Bro Angela. Sige Yung po. reward, pinagtrabahuan mo, ang sabi ni Paul, yung taong nagtatrabaho ay meron po yang suhol. So ang kaligtasan, gift po kasi. Pag gift po yan, hindi mo yan pinagtrabahuan. Yan po ay regalong kaloob ng Diyos. Dahil pag yan ay reward, pinagtrabahuan nyo po yan. Linilinaw ko nga po. Sa pagkakaunawa nyo, ang kaligtasan ba ay gift o reward? Bro, both yon. Your reward is salvation. Kaya nga yung walang hanggan, ang buhay na walang hanggan, ang mananatiling tapat. So, Well, ibig anyway, sabihin, it will contradict sa pinahayag ni Pablo sa Romans 4, I think in verse 3 na yung hindi nyo po yan pinagtrabahuan dahil yung reward po ay pinagtrabahuan. Ito po, babasahin ko lang. Correct nyo kung mali. Kaya nga gusto ko pong lilinawin sa inyo, ano po ba yung reward at regalo? O ito. Sa verse 4, sa Romans 4 verse 4, ang ibinigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob o biyaya, kundi kabayaran. So ang reward ay kabayaran po yan. Dahil po sa gawa ng tao. Yung gantimpala o yung tinatawag natin dito na sabi ko na mawawala ang iyong reward, pero hindi po ang inyong kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, regalo po yan ng Diyos. Siya ang nagbigay, tapos babawiin niya, yung Diyos nyo babawi uwak. Pag nagbigay siya ay pwede niyang kunin balik. Pastor, ito Matthew 5:12, Pastor, nasabi dito, Pastor. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ano yung gantimpala sa langit, Pastor? Yan yung sinasabi mong reward, bro. Marami. Ang haba ng paliwanag mo sa reward. Actually, marami pong reward sa reward system po yung ating Panginoon, kahit nga po sa sa mga talatang po yan. Pero nag-iisa lang po talaga yung kaligtasan niya, bro, binigay sa atin. Kaligtasan, so ibig sabihin ganito. Kung reward ay ang kaligtasan ng tao, para saan pa na si Kristo ay mag-alay ng kanyang buhay kung maliligtas mo naman pala yung inyong sarili sa pamamagitan ng iyong gawa? Yon ang hindi mo pinag-aralan. Yon ang sinasabi ko. Hindi pinag-aralan. Kanina ka pa self-interpretation, bro. Kaya nga, nagkakagulo yung paliwanag mo. O sige, ako ang muna. Reward, bandang huli sa'yo, hindi salvation. Ano nangyari dun? O ganito, yun ang nangyari kasi sa atin bro. Yung puro ka self-interpretation. Okay, Bible alone ka. Dito na tayo, Bible alone. May binanggit ba sa Biblia, si Jesus sinabi niya, kailanman, ang mga tinawag ko hindi mawawalang kaligtasan. Verbatim, kailanman, guni-guni mo lang yun. Verbatim, may nakalagay, kailanman kasi yun ang wait lang po, sabi mo po kasi kanina, kailanman yung word na kailanman, nakakatakot yun. Ang kailangan sabi mo nasa Biblia. Wait lang po. Hindi ka, natatakot ka na hindi mawala ang inyong kaligtasan. Mas nakakatakot na sumagot ka sa tanong, Pastor. O ganito na lang yung tanong ko. Hindi ka kasi nakinig kanina. Verbatim. Saan mababasa kailanman hindi mawawala ang kaligtasan? Saan hindi, wait lang, Pastor. Kristo, saan mababasa? Hindi ako muna yung magsalita.
Saan sa Biblia? Oh, Kailanman? galit. Sinabi ni Galit. Kristo, kailanman? Saan? Oh, yun nga, ipinapaliwanag ko Ay, kasi hindi ka paliwanag eh. nakikinig. Sabi mo, pag wala sa Biblia, walang paliwanag, bro. Kasi nga, sabi mo, wala sa ganito, Biblia, walang sinungaling ka. paliwalaan. Bakit sasabihin kong sinungaling? Hindi ko sinabi na kung saan yun po yung binanggit ni Kristo. Yung talata, mababasa Hebrew 10, verse 14. Saan? Author Kailanman? of Hindi Book of Hebrew mawawala. Bro, word for Oh, word, yan sabi ko dapat nasa Biblia eh. O makinig ka, saglit lang. Huwag ka magpaliwanag, Binigyan kita- word for word. Sabi mo Okay. yan kasi kailanman, hindi Ganito mawawala. na lang. Kaya Makinig kanina ka, pa kita pinapakinggan, pero wala ka ano namang yung sinabi nabanggit. ko? Hindi, saglit lang. Anong talatang binigay ko? Kanina mo pa ako pinapakinggan. Binigyan Yung kita ng kailanman. talata, Hebrew 10:14. Sabi mo, wala, bla, bla, bla. Yung bla. kailanman Ang nga. ganun. So, Saan basahin mo nababasa nga Hebrew kailanman? 10:14. Hebrew Kailanman, hindi 10:14 nga. mawawala? Ay, ikaw yung nagpapaliwanag. Binigay kong Wala. talata. Interpretation mo yun. Ay, hindi interpretation. Basahin word mo nga. for word. Nabasa mo na. Ganito na lang. Nabasa mo ba ang Hebrew 10:14? Nabasa Kung mo word wala? for word, kailanman, meron? Hindi, nabasa mo wala. Patay tayo dyan. Pakita mo bro, Magdaga. meron bang Basahin mo kailanman muna. dyan? Kailanman? Mayroon nga, basahin mo muna. Paano mo makikita kung hindi mo babasahin? Sige, Naku, kailanman na word na, kahit sinungaling mo naman. magkasala ka, Basahin mo kailanman. nga, paano mo makita kung hindi mo babasahin? Ipakita mo nga bro, Jinri, kahit magkasala, kailanman, di mawawala. Anong Kahit talata? magkasala. Anong talata? Bro, may pinababasa siya, dinagdagan mo na bro naman, straw. Okay. Nakikinig ang daming nakakakita. Strawman ka, Angel. Hindi yung Anong, instrument bro. Pastor Lloyd, ano yung talata, Pastor Lloyd? Pakita Basahin mo, muna natin. kailanman kahit magkasala. Hebrew Paliwanag mo yan. 10:14. Okay. Okay, Hebrew 10:14. Kahit magkasala, kailanman, hindi mawawala. Ito, Sige. ito ba Angel? Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Ang mga nililinis ng Diyos, magpakailanman, yung kamatayan to sa krus eh. Patay ka dyan, bro. Saglit lang, sasagot ako. Okay, ganito. Hindi, Napag-aralan mo wala ba ka pa yung sa tanong salitang ko. magpakailanman? Wala ka pa sa tanong ko. Kailanman, kahit magkasala. Sabi mo kahit magkasala, hindi mawawala. Kahit magkasala, hindi mawawala. Saan mababasa yon? Wala, bagsak na. Hindi, ikaw ang bagsak. Wala Hindi kang Sabi mo, unawa. ikaw kanina ka pa nagpapaliwanag, makinig kahit ka, okay. magkasala. Saan mababasa? Kahit May magkasala, salitang hindi mawawala. magpakailanman. Yung tanong, napag-aralan mo ba yung salitang magpakailanman? Forever po yan. Ibig sabihin, yung yung nilinis, kahit forever po magkasala, yan. yung kahit ganito magkasala, na lang. verbatim. Meron, wala. Kahit magkasala, hindi na Yung binanggit niyo po, mawawala. magpakailanman. Ay, wala pala bro. Hindi ka Bible alone. Kasi, ang Hindi. pinapangaral Ganito mo dito, dapat ganito nasa na lang. Biblia ka mo. Dapat nasa Biblia. Ang lagi mo pinapangaral, kahit magkasala ka, hindi na yan mawawala. Paulit-ulit mo sinasabi. Kaya nga tinatanong kita ngayon, kailan sinabi ng mga apostol, kahit si Jesus, kahit magkasala ka, hindi na mawawala magpakailanman. Word for word. Meron, wala. Bro Angel, ito yung Mayroon lang na, bro, mayroon lang mawala. Sagutin mo. Saglit. Mayroon Saglit. mababasa, wala. Sabi Kahit ko nga, magkasala. strawman ka kasi hindi mo alam yung turo ng Wala mga na. reform. Wala na. Okay na ako, bro. Junmay. Ganito. Wala siyang nabasa. Alam mo ba Guni-guni. yung turo ng Self-interpretation. Wala na. Talo na, bro. Sige, bro. Okay na ako, bro. Okay, maraming salamat, Angel. Yung